Matikas, matipuno, matapang at magandang lalaki. Ilan lamang yan sa mga katangian ni Rostom Padilla noon kaya maraming mga kababaihan ang nahumaling at kinilig sa kanya noong kanyang kapanahunan. Bumida siya sa ilang mga action films sa Pilipinas at ipinartner sa maraming mga leading ladies ng bansa. Subalit sa likod pala ng kanyang matipunong pangangatawan ay ang isang binibining gandang haring nagmamasid at naghihintay ng tamang tiyempo para ilugay ang kanyang mahabang buhok. Si Bibi Gandang Hari, 53 taong gulang, ay dating kilala bilang 90s matinee idol na si Rostom Padilla. Ilan sa mga romance drama movie na ginawa niya ay ang Sana Dalawang Puso Ko noong 1995 at Maruha noong 1996. Nakilala rin siya sa paggawa ng action films tulad ng Mista noong 1994, Marami Ka Pang Kakaining Bigas noong 1994 at Bilang Na Ang Araw Mo noong 1996. Si Bibi ay dating kilala bilang 90s matinee idol na si Rostom Padilla bago siya nag-out bilang gay sa ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother noong March 2, 2006. And I had no choice kasi na-realize ko na I'm gay. Sinasabi ko sa iyo ngayon at sinasabi ko sa lahat ng tao kasi di ako masama sa tao. Makasaysayan ang petsang November 2016 sa history ng transition ni Bibi Gandang Hari bilang transgender woman dahil ito ang panahong ganap na kinilala ng korte sa US ang kanyang pagiging babae. Ayon sa dokumentong may titulong Petition for Change of Name and Gender mula sa pagiging Rostom Carreño Padilla ay pinalitan niya ito ng Binibining Gandang Hari. Nakasaad ding legal nang maituturing na female ang gender niya sa kanyang identification documents. Aprobado iyon ng Superior Court of California of the County of Orange. Hindi biro ang mga pagsubok na dinaanan ni Bibi para lubusang makilala ang sarili. Para raw kay Bibi, ang discovery niya tungkol sa kanyang sexual orientation ay malalim at masalimuot. Higit sa pagpapahalaga sa reputasyon at imahe niya bilang artista. Siya raw mismo ay maraming katanungan na saklaw ang kaibuturan ng kanyang pagkatao at pananampalataya sa Diyos. Lubos daw na nahulog ang loob ni Rostom kay Carmina dahil sa pagiging totoong tao ng aktres sa kabila ng kasikatan sa showbiz. Si Carmina ay kilala noong teen star at mainstay ng defunct ABS-CBN sitcom na Palibhasa Lalaki, habang si Rostom ay inilunsad na contract star ng Viva noong January 1993. Ayon kay Bibi, tandang-tanda niya, iniintriga na noon si Rostom na bakla at sumali umano siya sa isang gay pageant pero wala raw katotohanan ng isyong iyon. Balik tanaw ni Bibi, may insidente pa raw na nabunyag ang noilihim na 5-month relationship ni na Rostom at Carmina dahil sa pagkumpronta ni Rostom sa isang reporter na nagbalita ng gay rumor na naiugnay sa aktor. Naganap daw ang komosyong sa pagitan ni Rostom at ng reporter sa loob ng ABS-CBN compound kung saan may taping si Carmina para sa Palibhasa Lalaki. Sinundo raw ni Rostom si Carmina nang tiyempong makasalubong nila sa koridor ang reporter. Kinwelyuhan daw ni Rostom ang reporter at hinila papuntang parking lot at doon ay galit na hinamon ito ng suntukan. Sa tensyon habang umaawat sa gulo, natawag daw ni Carmina na honey si Rostom kaya ang kanilang relasyon ang sumunod namang naging laman ng balita sa showbiz world. 2 taong naging magkasintahan sina Rostom at Carmina bago sila nagpakasal noong 1994. Si Carmina raw ang kabuuan ng pangarap ni Rostom na makatagpo ng babaeng mamahalin habang buhay at makakasamang bumuo ng pamilya. Pero sa loob ng 3 taong pagsasama nila bilang mag-asawa, unti-unti raw napuno ang insecurities at self-doubt ni Rostom. Umabot sa puntong hindi raw naging sapat ang pag-ibig para pagtakpan ang tunay na nararamdaman niya. Si Carmina raw ang nag-initiate na makipaghiwalay kay Rostom at hindi na rin daw tumutol pa ang aktor. Naghiwalay sina Rostom at Carmina noong September 1997 at naanalang kanilang kasal noong 2002. Sa parte ni Bibi, sigurado raw siyang walang gay relationship si Rostom sa 5 taong naging kasintahan at asawa nito si Carmina. Aniya, masakit daw para kay Rostom nang gumuho ang pangarap nitong magkaroon ng pamilya at mamuhay noon ng maayos na naaayon sa kinalakihan nitong prinsipyo sa buhay. Matapos ang hiwalayan nila Carmina, umasa pa umano si Rostom na emotionally capable itong magmahal at makasal uli sa sino mang babaeng susunod na mapupusuan niya. Sa proseso ng self-discovery ni Rostom, isa sa mga matinding pinagnilayan niya ay ang desisyon niyang magpakalalaki. Sinabi ni Bibi na mahabang proseso ang pagharap ni Rostom sa tunay nitong katauhan.
Si Rostom ay lumaking may takot sa ama na mahigpit na ipinagbabawal ang pagkilos niya ng malamya. Brusko ang mga kapatid ni Rostom na sina Royet, Romel at Robin Padilla. Pero higit sa impluensya ni Numan, ang pinanggalingan daw ng bawat desisyon ni Rostom sa buhay ay may kinalaman sa kanyang spiritual journey. Si Rostom at maging bilang si Bibi sa present time ay practicing member ng Jehovah's Witness mula noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Lahad ni Bibi. Ang malalim na pananampalataya ni Rostom ang malaking hadlang sa dalawang pagkakataon sa buhay nitong nakaramdam ito ng vulnerability at nakwestiyon ng pagkalalaki. Una ay nang nakaramdam ng infatuation si Rostom sa platoon leader na nakahalubilo nito noong ito ay Boy Scout member sa edad na 12. Pangalawa ay nang may naramdamang connection si Rostom sa isang French guy na nakilala nito habang nagbabakasyon sa Australia noong December 1997 o 3 buwan matapos ang hiwalayan ni Rostom at Carmina. Pero sinikil daw ni Rostom ang pausbong sanang attraction para sa isang kapwa lalaki noon. Sa isip daw noon ni Rostom, dalawa lang ang pagpipilian niya, ang maging lalaki o maging babae sa oras na piliin niyang maging gay. Hindi raw niya naiintindihan noon na posibleng maging gay ang isang lalaki kahit na hindi kita sa kilos at pananamit nito. Higit sa lahat, nang ibabaw raw kay Rostom ang takot at guilt dala ng kanyang prinsipyo. Sa murang edad, tumimo raw sa isip ni Rostom na being gay is not an option. Dahil salungat ito sa natutunan niya mula sa kanyang regular na Bible studies. Nanindigan si Bibi Gandang Hari na dating si Rostom Padilla na totoong minahal niya ang kanyang dating asawa na si Carmina Villaruel. Sa kanyang vlog, sinabi ni Bibi na kagustuhan niya noon ang magkaroon ng pamilya kasama si Carmina, ngunit mas nanaigumano ang kanyang totoong pagkatao. Ayon kay Bibi ay inakala niya na si Carmina na ang makakapigil sa kanyang pagiging isang pusong babae. Pinangarap noon ni Rostom Padilla na magkaroon ng mabuting asawa at magkaroon ng mga anak. Inakala niya na si Carmina ang siyang makapagbibigay ng lahat ng ito sa kanya noon. Inakala din niya na si Carmina ang makapagpapatigas ng pusong babae nito. Subalit mas nanaig pa din kay Rostom noon ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya sa huli, hindi din nagtagal ang kanilang relasyon. Sinabi pa ni Bibi na kung siya'y mabibigyan ng pagkakataon na maging lalaki ay si Carmina pa rin ang kanyang liligawan at mamahalin. Inamin din ni Bibi na sobra siyang naapektuhan ng hiwalayan nila ni Carmina noon. Nagpakasal si Carmina at Rostom noong June 24, 1994. Nagkaroon ng annulment sa pagitan nilang dalawa noong 2002, kung saan inireklamo ni Carmina ang pagiging seloso at pagiging mahigpit ni Rostom sa kanya. Isa rin sa mga reklamo ni Carmina na tila walang balak si Rostom na gumawa ng baby. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang dalawa. Taong 2017, sinabi mismo ni Robin Padilla, si Bibi Gandang Hari nagtatrabaho sa Amerika bilang isang Uber driver. Nandoon siya sa Amerika, nakikipagsapalaran. Uber driver siya doon. Medyo kinakabahan lang ako dahil syempre Amerika yun. Hindi ko naman kabisado ang mga tao doon, kung saan-saan siya minsan pumupunta. Ayon yan ni kay Robin. Noong nakaraang taon, napabalitang si Bibi Gandang Hari ay abala pa din sa kanyang pag-aaral sa Los Angeles Film School sa California, kung saan siya ay kumukuha ng kanyang second degree. Taong 2023, nabigyan ng chance si Bibi na makasama uli ang kanyang pamilya, kabilang na si Senator Robin Padilla at mukhang tanggap na niya ang pagiging babae ng kapatid niyang si Rostom Padilla. Pagmahal natin ng isang tao at masaya yung tao, it doesn't mean you support, but you are happy as well. Masaya na rin ako para sa kanya. Pero sana lang, magising sa isang araw, gusto na naman niya ng babae, ala na. Abay, delikado yun. Ano na siya ngayon? Lesbian na siya. Mahirap naman, ano? Mama ko na lang po ang nananatiling naniniwala. Babalik pa si Kuya Rostom. Pero kami, siguro humor na lang, pero